Oh. So pagka ganon, baka hindi makuha yung 16. Pero kahit hindi makuha yung 16 na boto, sa proseso ng impeachment na ito, ipipresent yung mga ebidensya at testigo laban kay Sara, ha? Ay wala. Durog yan. Durog yan mga kabunyog. Kaya sa totoo lang, itong impeachment na ito, 62 days ang hinihingi ng prosecution para mailabas nila lahat ng ebidensya at testigo laban kay Sara. Ha? Kahit magaling pa ang mga abogado ng defense, sila Fortun, sila Narbasa, wala yan. Gaanong galing mo man, kung ang ebidensya at tambak, mahihirapan ka. Ay di ba ganyan ang nangyari kay kay Erap ba yun? Ang lead defense counsel niya si dating Chief Justice Andres Narbasa. Hindi rin kinaya. Mahirap eh. Ha? Oh. So yan mga kabunyog, mga kababayan. So ngayon, sa nangyayari ngayon, ang nangyayari ngayon, itong may natutuwa din na sa mga DDS, sa kampo ng Duterte, may natutuwa din sila na makukulong si Marcoleta. Hindi, sa totoo lang. May namumonitor ako eh. Hati rin ang mga DDS pagdating kay Marcoleta. May mga nasa kampo ng Duterte na gusto rin nilang makulong si Marcoleta. Bakit? May mga nag-aambisyon dyan na mag-vice presidente kay Sara. O halimbawa, si Amy Marcos, si Padilla, sino pa ba? Si Bongo. Sa ngayon kasi lumalakas si Marcoleta na posibleng mag-VP kay Sara eh. Lumalakas. Kaya lang ngayon na makukulong si Marcoleta, wala na yan. Itong pagkakakulong ni Marcoleta, wala na. Imaginein mo kung makukulong ka ng 3 years. Makukulong ka ng 3 years. Ano na siya? Tingnan niyo si Jinggoy. Napag-uusapan pa ba si Jinggoy Estrada? Wala na, di ba? Ganyan din ang mangyayari kay Marcoleta. Kung makukulong yan si Marcoleta, mababalita yan. Naka-PDL na na uniforme tapos nakapusas. Na-imagine niyo si Marcoleta na ganyan? Yung mayabang na si Marcoleta na arugante, bigla ngayon makukulong, pagkatapos dadalhin sa mga hearing sa Sandigan Bayan, iko-cover ng media yan. Nakadamit yan ng PDL tapos nakapusas. Tapos tatlong vice presidente, wala na yan. Wala. Hindi na yan. Kaya ngayon, sa pangyayari na yan kay Marcoleta, may mga natutuwa. Baka si Amy nga natutuwa pa eh. Bakit natutuwa si Amy? Kasi kung matutuloy si Sara na tumakbo, nakakulong si Marcoleta, ano yan? Ito na yung pagkakataon ko. Di ba? Ganon din si Bongo. Ganon din si Bongo. Kahit ayaw nila Sara kay Bongo, sino pa naman ang panlaban nila sa Vice? Ganon din si Robin Padilla. Posible rin yan na maging panlaban ng Duterte. Kaya dito sa nangyayaring ito kay Marcoleta, yung projection ng Iglesia ni Cristo para kay Marcoleta na ito yung ginugroom nila na pang national position, senador ngayon, susunod vice, pagkatapos niyan presidente, dito wala. Wala. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, marami rin sa kampo ng DDS, ang natutuwa dyan. Kasi may manok din silang pang BP, pang vice president, hindi si Marcoleta. Ay ngayon, dati kasi si Marcoleta malakas sa grupo ng Duterte. Mas marami sa Duterte supporters, Marcoleta ang vice president nila eh. Kaysa kay Amy, kaysa kay Bongo, kaysa kay Robin Padilla. Biglang si Marcoleta yung matalakas na pang tandem sa Duterte. Ngayon, nakakulong si Marcoleta, mag-iisip na niya ng mga DDS, wag na yan. Hindi yan makaporma kasi nakakulong. Pangalawa, yung record niya na may kasong kriminal na plunder.
Kaya ngayon, sa ngayon, yung mga iba pang nag-aambisyon maging vice presidente, sa totoo lang, hindi man nila aminin, natutuwa sila dyan na makukulong si Marcoleta. May mga nag-aambisyon dyan na mag-vice presidente. Oh, ngayon, makukulong si Marcoleta, di lalabas na ngayon, maghahanap ng iba. Oh, kung hindi makukulong si Marcoleta, sigurado na halos yan ang vice president ng kampo ng Duterte. 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa mga nangyayaring ito, ang pinapakita solid ang mga Duterte kay Marcoleta, hindi. Mayroon din diyan na mga natutuwa sa nangyayari kay Marcoleta kasi nga mayroon mga nag-aambisyon din sa kampo ng Duterte na maging VP. Kaya lang sa ngayon, malakas si Marcoleta. Ito na halos yung nasisigurong magiging VP ni Sara. Kung hindi nangyari itong itong kasong ito. Sa ngayon, nangyari yan. Makukulong si Marcoleta, hindi na yan pwedeng panlaban sa Vice President. Kaya yung ibang mga DDS na gustong mag-Vice President, natutuwa sila. Patago yan, hindi man nila aminin, sa loob-loob nila, yan. Wala na si Marcoleta. Chance na natin to na maging VP. Kung sino man ang tatakbo sa Duterte. Kasi kung hindi pwede si Sara, sabi ni Mike Defensor, si Basti daw. Di maghahanap yan ng VP. Kung hindi na pwede si Marcoleta dahil nakakulong, maghahanap na ng iba. Kaya may natutuwa din. May natutuwa din na nakulong si Marcoleta. Sa totoo lang. Mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Okay. Sige, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa patuloy na pagtangkilik ng mga talakayan natin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.